Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang ikalawang bahagi ng Sandaang Damit ni Fanny Garcia. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang ikalawang bahagi at karugtong ng Sandaang Damit ni Fanny Garcia. Mula nooy naging kaibigan niya ang mga kaklase. Ngayon siya ang naging tagapagsalita at sila naman ang kanyang tagapakinig. Lahat sila'y natutuwa sa kanyang kwento tungkol sa Sandaang Damit. Nawala ang kanyang pagkamahiyain. Naging masayahin siya bagaman patuloy pa rin ang kanyang pamamayat kahit ngayon nabibigyan nila siya ng kapiraso ng kanilang baong mansanas o sandwich, isa o dalawang candy. Ngunit, isang araw ay hindi pumasok sa klase ang mahirap na batang babaeng may sandaang damit. Saka ng sumunod na araw at ng sumunod pa. At pagkaraan ng isang linggong hindi niya pagpasok ay nabahala ang kanyang mga kaklase at guro. Isang araw ay nagpasya silang dalawi ng batang matagal na lumiban sa klase. Ang natagpuan nilang bahay ay sira-sira at nakagiray na sa kalumaan. Sumungaw ang isang babaeng payat. Iyon ang ina ng batang mahirap. Pinatuloy sila at nakita nilang maliit na kabuuan ng kabahayan na salat sa anumang marangyang kasangkapan. At sa isang sulok ay isang lumang teheras at doon nakaratay ang batang babaeng may sakit pala. Ngunit sa mga dumalaw ay di agad ang may sakit ang napagtuunang pansinin, kundi ang mga papel na maayos na nakahanay at nakadikit sa dingding na kinasasandigan ng teheras. Lumapit sila sa sulok na yaon at nakita nilang ang mga papel na nakadikit sa dingding ay ang drawing ng bawat isa sa kanyang sandaang damit. Magaganda, makukulay, naroong lahat ang kanyang naikuwento. Totoo't naroon ang sinasabi niyang rosas na damit na pandalo sa pagtitipon. Naroon din ang drawing ng kanyang pantulog, ang kanyang pansimba, ang sinasabi niyang pamasok sa paaralan na kailan may hindi nasilayan ng mga kaklase dahil ayon sa kanya'y nakatago't iniingatan niya sa bahay. Sandaang damit na pawang iginuhit lamang. Ang link na ito ang aking sanggunian ng mga nakatalang impormasyon sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Sandaang Damit ni Fanny Garcia. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!